Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph C. Fries, ang visual artist from Manila. And today we're going to talk about the Adidas Superstar Custom Sneaker Design. Grabe to mga ma'am, sir, ma'am. Sobrang excited ako bumalik sa gantong klaseng customization. Kasi tagal ko nang di nakaka-customize din ng sneakers. So thank you very much to my client from the United States. Super thankful na meron tayong gantong klaseng project. I'm really happy na nakagawa ulit ako ng gantong klaseng customization video. And ngayon, tuturuan ko kayo kung paano ko ginawa itong mga abstract lines or dynamic lines or waves or abstract waves. Di ko alam kung anong tawag dito pero basta ginagawa ko lang siya. So, roll intro. Pero, tuturo ko sa inyo. Actually, nung nag-start to, nung isang beses gusto ko lang, step 1 muna. Prepare natin yung shoe. Make sure na walang dirt, walang dust. Ang history pala nito, yung abstract lines na or abstract waves. Yung isang araw pumasok lang ako sa work. Tapos gusto ko lang kumbaga gusto kong i-practice yung kamay ko. Nag-drawing ako sa isang sheet of paper. Tapos di ko alam kung ano yung drawing ko exactly. Pero ang kinalabasan is yung mga wave patterns na ganyan. So it's very dynamic, it's very gestural. Walang right or wrong, basta kung ano lang yung kung saan lang ako dalin ng ink. Kung ano yung nagfo-flow, literally. Yun lang yung sinusunod ko. So yeah, I came up with this design no 2014 or 2013. And yun, in-apply ko na sa mga sneakers. So ito rin yung nag-jumpstart ng aking YouTube channel noon. Nung in-upload ko siya 2015 ata. And I'm really happy na nagkaroon siya ng traction. I think mga 400,000 views na siya. And I'm really happy about it. Na nakaka-drawing. Natatranslate ko yung line art na ito dito sa actual or tactile na sapatos. Yun lang naman talaga yung gusto ko gawin dati na what if yung mga designs ko i-translate natin sa actual shoe? Which I can take anywhere, diba? Masasuot ko siya, wearable art. So, ibang experience yun for me. And this one is really a nice exercise too and a nice experience too. Yan. So, ang technique lang dito is to have the material go by the flow. Go with the flow lang. Talagang medyo matagal na rin ako hindi nag-practice itong ganitong klaseng lines. Kaya nag-practice muna ako sa paper. Tinignan ko yung mga reference ko, yung mga ginawa ko dati. Tapos, nag-scribble ako ng mga ilang dynamic lines. Tapos yun, nakuha ko na ulit yung groove. And then, sinimulan ko na. Ito, wala na tong mga sketch sa shoe, sa sneaker. Ang objective ko rito is to be as spontaneous as it can be. Tapos, very gestural, hindi siya super clean, crisp lines. Gusto ko magkaroon ng mga brush strokes na talagang handmade siya. 100% handmade. Yan. Step number 2 is to apply the black line art. Actually, kanina pa pala ako nag-apply ng black na line art. Ang paint na ginagamit ko dito is Angelus paints. Angelus acrylic leather paint, flat black. Tapos hinaluan ko rin siya ng Armored Komodo na thinner para medyo madali mag-flow yung paint kasi medyo medyo malalapot yung black na acrylic paint and nakakatulong yung thinner para mailapat dun sa shoes ng mas maganda para magkaroon siya ng konting flow. Mas madali ipahid using brush. Yan. So, mas makikita nyo, you can create thick or thin lines using a round brush na nag-add ng contrast dun sa design din. Hindi lang siya uniform na line art na isang weight lang ng line yung ginagamit. Ito, you can use multiple line weights. Kaya gustong-gusto ko rin tong technique na to na hand brushing and yung round brush na ginagamit ko rin kasi you can use different line weight styles
thick or thin, pwede. Yan. Yung mga brushes ko, it's from Shopee. It's very affordable. It's around 50 pesos lang ata to. So, sakto dumating na siya before I do this project. Step 03 is the gray line art using Angelus acrylic leather paint, flat black and white. Actually, kailangan additional step lang para maglagay ng shadows dun sa mga areas kung saan parang merong para siyang magkaroon ng depth na onte. Hindi na siya puro flat na line, na spaces. It creates nag-add siya ng depth dun sa design para lang magkaroon siya ng contrast din, white and gray and black. Super tutuwa ako sa process na ganito kasi nakaka-relax, it's very therapeutic, and don't worry if I'm really not worrying about the mistakes. Actually sa mga ganitong klaseng proseso, wala naman talagang mali eh. Talagang if you consider paint stroke a mistake or a part ng mistake, okay lang naman kasi you can paint over it eh. 'Di ba? Wala naman din permanent. Pwede mo patungan, 'di ba? Pag na-dry na yung paint, pwede mo patungan ng white and then you can paint over it. Okay lang 'yun. It's really part of the process. Kailangan talaga 'yun para ma-reach mo yung yung results. Minsan kailangan mo na rin magkaroon ng mga step 04 pala is to apply the top coat. Ito na yung final na part. Ina-apply ko yung top coat using Angelus Matte Finisher para ma-minimize yung mga scratches and yung mga cracks dun sa paint. Ayan. Ang definition nito dun sa bottle is matte finisher pero glossy pa rin siya. May pagka-glossy pa rin. Kaya ang ginagawa na iba, they apply, ano yung ina-apply nga pala yun? $1. Yun, $1. Bumibili pa sila. Actually, meron akong $1 dati kaso naubos na. Natuyo na siya. Ayan, ito na yung finished product natin using Angelus flat white and flat black. Tapos, i-deliver na natin siya sa client sa United States. This costs around 15,000 pesos. Tapos meron pa siyang shipping fee. Exclusive pa yung shipping fee. Ang shipping fee around 100 USD international. Yan. So, yan. Kung gusto yung magpagawa ng design, pwede. Usap tayo via Facebook Messenger. Ang Facebook, lalagay ko yung link sa description down below. Okay? Thank you very much mga ma'am, sir, ma'am. Like, comment, subscribe, and share. And see you sa next video. Bye-bye.